Government Optimization Act ating pag-usapan kasama si Attorney Ariel Ronquillo, ang Assistant Commissioner mula sa Civil Service Commission. Attorney Ronquillo, magandang tanghali po. Yes, Asek, magandang tanghali po sa inyo dyan sa studio at magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-panood at taga-pakinig. Apo. Sir, ano po ang masasabi ng Civil Service Commission sa pagsasabatas ng Government Optimization Act? Sa inyo po bang palagay, paano nito maapektuhan ang kabuoang istruktura ng ating burokrasya? Well, actually, nung binabalangkas pa lang po itong batas na ito, nakonsulta naman po kami and we have attended the different hearings conducted, no? For the crafting of the bill that eventually became a law now. And the Commission had expressed support for the enactment of this law. Kasi sa pamamagitan ng batas na ito, magkakaroon po ng masusing pag-aaral ang ating pamahalaan kung yung ating pong mga ahensya ng pamahalaan ay tunay na nakakapagbigay ng epektibong serbisyo sa ating publiko at hindi po siya naduduplicate o nadodoble ng ibang ahensya ng pamahalaan. At sa pamamagitan din po ng batas na ito ay ma-assess natin kung ano po yung mga competencies na kailangan ng ating mga kawani sa pamahalaan upang mapag-ibayo pa o maging mas mabuti pa yung klase, no, ng serbisyo publiko na binibigay nila. At bukod po doon, this will pave the way for the cooperation of the different agencies of the government para maging whole of the nation po yung approach na gagawin to optimize government services. Well, ang target po nito talaga yung sa executive branch ng Philippine government. But the other branches, including the constitutional commissions, are also being encouraged to adopt its own version of optimization. So tingin po namin, makakaganda po ito kasi ang layunin po talaga nito ay ma-optimize o talagang mapagbuti po natin yung pagsisilbi ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa ating mga mamamayan at the least expense. So at maiiwasan natin yung mga redundant positions, redundant offices. It may even result in the abolition of certain agencies kung sa pananaw po ng committee na i-create dito na sinang-ayunan ng ating Pangulo ay yung ginagawa po ng ahensya na yon ay mas magagawa kung ito ay i-merge na lang sa ibang ahensya na yung trabaho niya ay pareho din naman. Okay? So that way, maiiwasan din po natin yung wastage ng resources, no, sa ating gobyerno while at the same time maximizing the quality of services that we are rendering to our people. So in general po ang Civil Service Commission po ay nakasuporta po dito at of course bagong batas po ito sana po bigyan natin ito ng pagkakataon na mag-take off, ma-implement at makita natin kung ano po talaga yung magiging resulta. Yes, sir, maganda po yung layunin, no? Pero sa nasabi niyo po, posibleng maraming matanggal po. No? Pero paano po titiyakin ng CSC na ang prosesong ito ay hindi naman mauuwi sa massive displacement ng mga kawani ng pamahalaan? Yun po ang isa pong gusto kong linawin. No? During the hearing, it was clarified na yun pong ating optimization, yung Government Optimization Act. Dati ang tawag dito yung right sizing, binago po yung title na yon in order to disabuse the minds of some people who are apprehensive about this. Na kapag daw na isabatas ito, it will lead to massive layoff or termination of services of government employees. Hindi po ganon kasi ang hindi yun naman ho target nito na magtanggal Ang layunin po talaga nito ay pag-ibayuhin, lalo pang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng ating mga kagawaran, no, sa ating mga mamamayan. Kaya pagkaaralan po yung kanilang mga structure. Ngayon, kung sakali naman po may mga empleyado na naapektuhan dahil for example, mayroong isang agency na inabolish, no? O kaya i-merge, tapos yung iba na displace,
papasok naman po doon yung provisions ng RA 6656 o yung ating batas that protects the security of tenure of government people in case of reorganization. Doon po pwedeng pumasok ang Civil Service Commission. Kasi kapag ang isang empleyado sa tingin niya ay naging biktima siya ng maling, halimbawa, maling HR action or maling pagtatanggal sa kanya, pwede naman po siyang lumapit sa Civil Service Commission para questionin yung ginawang HR action sa kanya, lalo kung natanggal sa kanya and kung natanggal siya, no? And if we believe, no, based on the documents that will be endorsed to us na itong ang tao na to ay biktima ng maling pagkakatanggal, then we will come into the picture, grant the appeal and order his or her reinstatement to the service. So nakabantay po naman kami to ensure na ang batas na ito ay hindi gagamitin para sa indiscriminate layoff or indiscriminate termination from the service of certain government officials and employees. Kasi hindi naman po talaga yun ang layunin nitong batas na ito. Okay? At mapapansin po din natin, dito sa batas na ito, yung mga affected talaga na halimbawa wala na silang pwedeng paglagyan, no, dahil nawala yung agency. O kaya naman pinaliit yung ahensya nila, nawala yung positions nila sa plantilla and they will be separated. Hindi naman sila basta isa-separate lang. Bibigyan sila ng karampatang separation pay on top of the retirement benefits that they are entitled to under the law. Okay, so wala naman pong wala naman pong malulugi dito. And again, iaali ko lang po yung fears ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Hindi po ito naglalayo ng massive termination or massive downsizing. Okay? At andyan po ang inyong Civil Service Commission na pwede nyo pong sandigan in case you feel na kayo po ay naging biktima ng maling HR action. Attorney, bukod po dun sa inyong mga nauna na pong nabanggit, paano pa po matutulungan ng Civil Service Commission yung mga non-plantilla workers gaya ng mga casual, contractual at job order personnel, lalo na at bawal ng kumuha ng ganitong uri ng mga empleyado sa loob po ng 5 years matapos itong optimization plan? Sa kasalukuyang batas na po, naman po natin, meron hong mga protection itong mga empleyado na ito eh. Unang-una, yung entitlement po nila sa benefits, katulad ng ibang ordinaryong empleyado ng pamahalaan. Yung tinatanggap po ng mga permanent employees, yun di po yung, tinatanggap nila. Yun nga lamang, may kakaiba po kasing terms and conditions yung employment ng ating mga non-career employees. Sila po yung mga non-career, no? Casual, contractual. Talaga pong hinahire sila only for a specific period, only when the service requires it, and if there are funds available, no, for their hiring. Kung nawala na po yung yung mga factors na yon, ay hindi po sila pwedeng i-hire. At yan naman po ay alam naman po ng ating mga kawani sa pamahalaan ng status ng appointment ay non-career, no, such as casual or contractual. Ngayon, kung na-deprive po sila ng ganung mga benefits while holding those positions, again, pwede po silang lumapit sa komisyon para tingnan po namin kung ano yung naging problema nila at mabigyan sila ng karampatang relief or redress of their grievances. So hanggang doon po kami kasi kung ano po yung idudulog sa amin, a-actionan namin. Okay? Pero yung kanila pong estado ngayon bilang contractual, casual, or other non-career status of appointment, sabi ko nga, meron po tayong kasalukuyang regulations tungkol dyan. Lalo ngayon, meron na po tayong 2025 bagong issue na 2025 Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Lahat po ng karapatan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, regardless of status of appointment, ay nakalagay po dyan. At yun po, pwede nilang ma-invoke yun in case they feel na naging dihado sila in the implementation of the Government Optimization Act. Okay? Pero yun nga po, maliwanag naman po sa ating regulations kung ano po yung parameters, terms and conditions in the hiring and termination of these people who are holding non-career positions in government.
Attorney, ayon po sa batas, maaari magsama sa optimization plan ang mga posisyong plantilla para sa mga kwalipikadong contractual workers. Ano po yung role ng CSC sa Okay. pagtiyak na may patas na proseso sa pagsasalin o pagre-regularize ng mga ito? Oo, nasa batas naman po yan at nasa regulation din na inisyu ng CSC. Ang sinabi po dito, pwede if they will qualify. Kasi hindi ho pwedeng automatic na mag-qualify ka as permanent for a plantilla position if you don't meet, for example, the qualification requirements for that position. No? So, isa kong pwedeng maging posibilidad pag in-implement ito ay ang isang ahensya lumaki pa. Okay? Kaya nga po hindi ito necessarily downsizing. Pwedeng lumaki yung isang ahensya kung sa pag-aaral po na ginawa ay kailangang palakihin pa yung sakop ng poder ng isang ahensya na yon. So kapag lumaki yun, edi mangangailangan pa yun ng additional na employees, pwede pang makapag-hire ng mga bagong empleyado at pwedeng makonsider for hiring yung mga current na casual or contractual employees. Ngayon, doon po papasok ang Civil Service Commission kasi in all cases of appointments na ini-issue sa mga ahensya ng gobyerno, lagi pong isinasubmit niya sa Civil Service Commission for attestation to determine if these appointments are valid, if the appointees are qualified. So yun lang po gusto kong liwanagin, while the law allows hiring of casual and contractual employees, in case the situation makes it possible, pero hindi po automatic na magiging permanent ka kung hindi ka qualified o kung hindi ka nagdaan sa proseso. Dapat po dadaan sa proseso, Kasi under the rules and even under the law, yung ating pong Administrative Code of 1987, hindi ka pwedeng i-appoint na permanent if you are not fully qualified. Ako. Sir, ano naman po ang maipapayo ninyo sa mga hindi pa regular na empleyado upang magkaroon sila ng mas mataas na tsansang ma-absorb bilang permanenteng tauhan? Thank you, Com, for that very interesting question. Ang advice po namin karamihan, work on your qualifications. Kasi yung iba po, hindi mag-qualify kasi minsan kulang sa educational requirement. Pwede naman kayong mag-enroll in schools where it will be possible for you to enroll para makuha mo yung educational requirement for that particular position. Kung ang kulang mo ay training, marami po tayong mga training programs na open, pwede nilang attenan. Ngayon, kung eligibility, isa po ito sa medyo nagiging problema ng iba, hindi makapasa po sa civil service exams, kaya hindi magkaroon po ng eligibility. I-try nyo lamang po na mag-exam and be sure that you are prepared when you take the exams. At pagka naman kayo ay nakapasa, automatic magiging eligible na po kayo. At yung eligibility na yun, panghabang buhay yun . And especially kung ikaw ay dati nang nagtatrabaho bilang job order, contractual, casual contractual, contract of service employee, pagka ikaw ay kumuha ng civil service exam, tapos ang score mo ay hindi umabot sa passing grade, pero you have been in the service for 10 years or more, yun hong score ninyo ay pwedeng dagdagan ng maximum of 10 points to make you pass the exam. Yun po. At kung, of course, kung pumunta ka sa ganung situation, magiging eligible ka. So kung halimbawa, di ba, ang score mo ay 70, 80 yung passing . And you've been in the government working as casual for 10 years. Yung 70 mo plus 10, edi 80 ka na. O yun, by doing that, you will become an eligible and you will qualify for that position. So pwede ka nang ma-absorb, in case ma-implement yung optimization sa agency mo. So yun lang po, just make yourselves qualified, work on your qualification, at mas magiging malaki yung chances po ninyo na ma-hire for appointment as permanent in any of the available plantilla positions where you are qualified. Sir, ayon din po sa batas, may retirement at separation benefits ang mga maapektuhan. Ito po yung nabanggit nyo na rin po kanina. Ano po ba ang papel ng komisyon sa pagbabantay o pagbibigay gabay sa maayos na pagpapatupad ng mga ito?
Yeah, actually mas ano po 'yan, no? Mas ang may role po diyan yung DBM kasi popondohan po ito eh. Ito po ay nakalagay po dito kung ano yung mga benefits na kanilang matatanggap in case makasama po sila doon sa grupo na affected, di ba? Meron po ditong tinatawag na affected personnel. Ito po yung mga personnel na because, for example, of the reorganization that happens in their agencies, lumiit yung ahensya sa bagong plantilla ng ahensya na yon, nawala po yung kanilang position, hindi naman sila na-accommodate. So, bibigyan po sila ngayon ng separation pay pursuant to this law na apparently, kung makikita nyo naman, ay hindi naman sila magiging dehado if they receive this. Okay? So, ang Civil Service Commission po will come into play kung sakaling hindi nila natanggap yung benefits na due them, no? After they were affected by the optimization. Okay. Pero yung pagbabayad po nito, actually, responsibility po ng agency ito. Katuwang po ang DBM kasi ang DBM po ang magbibigay sa kanila ng funding for the payment of the benefits that are stated in this law. Attorney, paano naman po ang pag-optimize sa mga LGU at constitutional commissions? May monitoring role po bang CSC dito? Yeah. Alam niyo po kasi kami hindi sakop nito initially, no? Ang optimization, by the title itself, ito po ay optimization of executive branches of the government. But LGUs, constitutional commissions are encouraged to have their own optimization. Ngayon, saan ang Civil Service Commission dyan? Ganon din po. Kasi while we allow agencies to undergo optimization, dapat hindi ho natin papayagan na ma-violate yung basic rights ng ating mga empleyado ng gobyerno, such as the right to security of tenure, right to proper compensation, right to proper working conditions, etc. So kapag yung mga yan ay na-violate, pwede hong pumunta sa Civil Service Commission at kami naman po, we will act accordingly based on the complaint, no, that will be forwarded to us. Meron ho kami mga field officers in different jurisdiction na nagmo-monitor din po sa mga HR actions that are happening in different agencies of the government. At in fact, at this point, dahil sa aming program na Prime HRM, we are encouraging agencies to actually enroll in that program so that they can improve their different HR mechanisms, no? Para maging maganda yung recruitment, maging maganda yung kanilang learning and development, pati po yung awarding, no, ng mga best performers hanggang pagre-retiro. Yan po yung yung program na yan kung ina-apply, madali po talagang makita kung napapangalagaan at nagagalang po natin yung karapatan ng bawat empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, while at the same time adapting efforts to further improve the quality of services that they are rendering to their clients. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner mula sa Civil Service Commission. Maraming salamat din po sa pagkakataon.